Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na kakanin. Ito yung 2-in-1 kakanin natin. Lalo nating pasasarapin ang ating kakanin. At dahil nga ngayon ay may nag-order sa akin ng sapin-sapin or puto sapin-sapin. Ayan, dito nyo lang matitikman o dito nyo lang matututunan yan sa aking YouTube channel. Pinagsama na natin ang dalawang kakanin na ito, puto at ang ating sapin-sapin. Kaya naman mga kawaray, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Pero bago yan, punta muna tayo sa talipapa kung saan ako bumibili ng aking mga ingredients. Ang una ng ating pinili dito ay yung gata at itong ating glutinous rice flour. Dito ay nakabili nga lang ako ng 40 pesos ang kalahati. At itong ating gata ay nabili ko siya ng 20 at ang ating pangalawang gata ay free lang po yan. Binigay po sa atin yan ng tendera at suki ko yan at suki niya po ako. Palagi po akong bumibili sa kanya. So ito naman, bibili naman po tayo dito ng ating all-purpose flour. Dito rin po ako bumibili. Kahit tingi-tingi ay po pwede kayong makabili. At kaya hindi talaga ako nag-i-stock ng mga ingredients ko kasi minsan nasisira lang kapag ka nasa bahay. Kaya naman dito pa isa-isa ako, pa konti-konti dahil pares lang din naman ang price niya. Kahit tingi-tingi yan ay parehas lang. Kaya di naman ako palaging may order kaya nagtitingi-tingi lang po ako. Hindi tulad noon, nung kasagsagan ng pandemic talaga sako-sakong all-purpose ang nabibili ko. Nung kasagsagan kasi ng pandemic noon ay marami pa sa ating nag-order lalong-lalo na sa mga cake dahil wala silang mabilhan, lockdown. Kaya sobrang dami kong customer noon. Pero ngayon ay paunti-unti na lang po tayo dahil nagbukas na po. At mabilis na lang po silang makaka-order ng cake na hindi ganun ka-price. Kasi sa atin pagka homemade cake ay talagang mataas ang ating presyohan ng ating cake. Siyempre, mahal ang mga ingredients lalo ng patingi-tingi. At dahil malapit lang kami sa talipapa, kaya mabilis akong nakauwi. Kaya naman, simulan na nating lutuin ang ating kakanin. Ang una nating gagawin dito ay lulutuin na muna natin ang ating latik. Sa ating latik ay kakailanganin lang natin dito ng 1 cup ng ating kakanggata na nabili ko ng 20 pesos. At kaya naman inuna natin ito dahil itong ating langis na ito ay ipangpupunas natin sa ating photo molder. Napakabilis ng lutuin itong ating latik para lang tayo nagpapakot. Sa pagluto ng ating latik ay kailangan alalay lang pong ating apoy dito. Hindi po pwedeng mabigla dahil masusunog agad itong ating latik. Papait po siya. At pagka ganito na nga ang kulay niya, golden brown na siya, ipatayin na po natin ang ating apoy dahil mabilis lang po itong masunog. At once na natapos na natin ang ating latik, ngayon ay pagsamahin naman na po natin ang ating ingredients para sa ating sapin-sapin. Ang una nating ingredients dito ay ang ating glutinous rice flour. 2 cups lang ang ginawa natin dito ay sakto na or sapat na para sa ating recipe na ito. At ang ating sugar 1 and 1/4 cup para hindi ganun katamis. At naglagay din po tayo dito ng pangalawang gata. 2 cups po ito. Ito lang po ang ating ingredients para sa ating sapin-sapin. Hindi na tayo naglagay pa ng kung ano-anong ingredients. Evaporated milk, condensed milk, wala po akong inilagay dahil doon na po tayo maglalagay sa ating puto. So, ganyan lang, haluin lang natin ng maayos ito at salain po natin ito para maiwasan ang buo-buo o pamumuo ng ating glutinous rice flour para smooth lang po siya. At pagka atin na po itong masala ay paghihiwalayin po natin ito ng dalawa at dahil nga gusto ko dalawa ang kulay na gagawin natin, paghiwalayin po natin, hatiin po natin ito sa dalawa. At dahil nga po naubusan ako ng food flavoring, kaya naman ang ginamit ko lang dito ay food coloring lang po. At ito ay powder. Powder lang po ito. Ang ginawa ko lang po ay tinunaw ko muna siya sa tubig bago ko inilagay. Huwag niyo pong itadirect dahil buo-buo po kapag ka-direct niyo po ang inyong coloring or powder lang ang gamitin nyo, bubuo-buo po siya. Kaya kailangan nyo muna siyang tunawin ng konting tubig. Tsaka nyo po ilagay. At ito nga po ang pangalawa kong food coloring ay itong ating orange. Attractive din po kasi siya kapag ka-orange ang inyong ilagay. Pero kung ayaw niyo naman ng orange, mas bet niyo po ang iba't ibang kulay tulad ng yellow, okay po yan. Pero ang aking kasi medyo attractive po siyang tingnan. At ito na nga ang sinasabi ko sa inyong mga kawaray, ang langis po ng ating latik ay ipinupunas po natin sa ating photo molder. Alam niyo ba, na kapag ka maglagay kayo ng langis ng inyong latik sa inyong mga photo molder, kapag ka maluto ang inyong mga kakanin,
ay talaga naman, no, para po siyang kristal at para kang mananalamin sa sobrang kinis niya. Kaya naman, ang gawin niyo po ay maglagay po kayo ng inyong langis kapag kayo ay gumagawa. Para hindi na rin po, ang purpose din po niyan ay para hindi na po kumapit ang ating mga puto sa ating mga photo molder para hindi po tayo mahirapan. At kapag kumulo na nga ang ating tubig, saka po natin muna isasalang ang unang layer ng ating sapin-sapin. At dito nga po ay sinalang po natin ito ng 10 minutes lang. At habang ito ay nakasalang, gagawa naman na tayo ng ating photo mixture. Ang una natin gagawin dito ay paghaluin ng ating ingredients. All-purpose flour, 3 and 1/2 cup. Ito po yun. At dahil nga konti lang nag-order sa atin, kaya half kilo lang po ang ating gagamitin sa ating all-purpose flour. At ito na nga, maglagay na po tayo ng ating sugar, 1 and 1/2 cup para hindi ganun katamis. Baking powder, huwag niyong kalimutan ito, 7 teaspoon. At ang ating pinch of salt para hindi ganun katamis ang ating puto. At pangalawang gata, 2 cups. At maglalagay tayo ng evaporated milk, 140 ml yung maliit. Eggs, 2 pieces lang po ito. Margarine, wag niyong kalimutan na maglagay nito dahil the best ang lasa. 3 tablespoon. At haluin na po natin ito ng mabuti. Masasabi ko lang dito sa ating recipe ng ating puto ay sobrang sarap. Mas masarap pa ito sa may pangalan. At ito na nga, haluin lang po natin ng mabuti para walang bubuo. At kapag kayo ay maggagawa ng puto, magluluto kayo ng puto, kailangan ay i-prepare nyo na pong inyong baking powder. Once na hindi kayo maglagay, pasensyahan tayo, palpak po ang inyong puto. At ito'y salain na natin. At pagka masala na natin, ay ilagay na muna natin ang pangalawang layer para sa ating sapin-sapin mga kawaray. At habang nailagay na po natin ito, di ba napakaganda? At masasabi ko na sakto lang para sa atin itong ating ginawa. At pagka mailagay na po at matapos na po ang ating pangalawang layer, salang ulit natin ito isalang din po ulit natin ito ng 10 minutes para hindi po siya mahilaw. At once na nakasalang na ito mga kawaray, napapansin nyo na ganito na po ang tamang texture ng ating puto. Eto, ganito po, malapot lang po talaga siya. Ganyan lang po, hindi siya nagtutubig. Sapat na po yan. At ilagay na po natin ito sa ibabaw ng ating sapin-sapin. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ganun yung puto nila hindi umaalsa? Ang isa sa dahilan bakit hindi umaalsa inyong puto kahit na mayroon kayong baking powder, baka po expired na po ang inyong baking powder kaya po hindi po umaalsa. At marami din pong nagtatanong sa akin bakit ganito ang kanilang puto, medyo basang-basa. Dahil po nasobrahan po iyon ng inyong liquid ingredients. So, ganyan na mga kawaray, napapansin nyo na po ba, diba? Kapag maglagay kayo ng inyong latik, ayan yung oil, mapapansin nyo napakakinis ng inyong sapin-sapin puto. Kayahin nyo po itong ating recipe para sa ating puto. The best ang lasa mga kawaray. Alam nyo ba na mas masarap pala ang puto kapag ang ilagay nyo ay gata at hindi tubig? Tapis talaga. Kaya naman kapag kayo magluto ng inyong puto, try nyo rin pong lutuin ang ating ingredients. Imbis na tubig ang ilagay nyo, gawin nyo po ay gata or pangalawang gata or nyug ang ilagay nyo. The best ang lasa mga kawaray. Kahit batang-bata ay makakakain ito dahil magugustuhan po talaga. Napakasarap. At eto na mga kawaray, natapos na nga po natin, naitanggal na nga po natin sa ating mga photo molder. At dahil nga may nag-order sa atin ng tab, 2 tab po ito, kaya naman inilagay po natin. Sa mga magtatanong kung anong size po ang tab na ginamit ko, dahil alam ko maraming magtatanong, magko-comment dito, ito ay 500 ml. At nalagyan ko nga po ito ng 7 pieces. At pwede nyo po itong ibenta ng 80 pesos, o kung may mga marami po ang pa-order nyo, pwede pong ibenta nyo lang din po ito ng 70 or 10 ang isa. Okay na po yan. At walang lugi talaga. Dahil ang ating mga ingredients dito, at kahit na hindi ganun kamahal ang ating ingredients, napakasarap. Lalong-lalo na kapag ang puto ay gayahin nyo po ang recipe nito ay the best na po siya. Napapansin nyo tipa, napakaganda ng kinalabasan ng ating puto at ng ating sapin-sapin. Sabi ko nga sa inyo, kung kayong makatikim nito, ay nako, the best ito.
At huwag na po kayong maghanap pa ng ingredients. Dito lang yan sa Madiscarding Waray dahil totoo po itong ating mga ingredients na inilalagay dito ng ating mga sinasabi ko po talaga yung iba na mga baguhan pa lang sila magluluto na wala pong kaalam-alam na dinanas ko po yun. Ang masasabi ko, hindi lang po sa ingredients ang basihan para maging perfect ang luto nyo. Ang isa pa sa dahilan kung para ang inyong mga niluluto ay maging perfect ay dahil din po yun sa pagluluto. Tulad ng wag nyo pong lakasan ang inyong apoy, lalong-lalo na kapag kabaguhan pa lang kayo sa paggagawa ng puto. Dahil nga po tutulo po ang singaw nito, ang tubig sa ating puto, kaya magiging basa ito. Or kung kayo po ay baguhan, maglagay kayo ng cloth. Pero para sa akin ay gawin nyo lang sa medium heat, mahinang apoy lang po para hindi mabigla ang pagluto ng inyong puto. At isa pa ang napapansin ko sa dahilan kung bakit hindi napiperfect ang puto, lalong-lalo na po sa mga baguhan, mga kawaray, ay isinasalang nyo po ito nang hindi pa kumukulo ang inyong tubig. Nagiging flat po siya. Sabay, kapag kayo ay nagsasalang na sabay ang tubig at sa inyong puto, ang kinalabasan lang po nun kahit kayo ay mayroon pang paalsa tulad ng baking powder ay magiging flat pa rin po siya. Hindi po siya aalsa. At kaya naman mga kawaray, kung gusto nyong hiramin ang ating mga picture na pwede nyo pong ipang post sa inyong mga FB, hanapin niyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues, at welcome na welcome kayong hiramin at gamitin ang ating mga picture na pwede nyo pong ipang post at makakatulong po ito sa inyo. At ito na mga kawaray, shoutout po natin ang lahat ng mga nagko-comment at nanonood sa ating YouTube channel. Uninahin po nating shoutout si Ma'am Jose Reality Vlog. Wow, yummy! Ma'am Ja, salamat sa pagbahagi ng kaalaman itong recipe. At i-shoutout din po natin si Gloria Barita. At i-shoutout din po natin si Maybelline Lipis. Hello po, Ate Jess. Tanong ko lang po paano po ang sugar grace. Natutunan naman ang sugar grace ko. Salamat sa comment for more improvement. So, ayan. At i-shoutout din po natin si Noria Mangila. Ang sabi niya, magkano ang benta niyan, ma'am? Para magawa ko po. Ayan, ay pwede nyo pong benta ng 10 piso. At i-shoutout po natin si Noria Mangila. Ayan na po, ang sabi niya, messenger po ako nakakatanggap ng order. So, ayan po, hanggang messenger po ay pwede po tayo, mas maganda po ang private. At i-shoutout din po natin si Mildred Dantiaco. Ang sabi niya, try ko po pang negosyo. Salamat po imo pag-share hini. Sheila Luha. Wow, gagayahin ko po yan. Rene Cervantes. Sabi niya, bless Monday, kabayan. Stay safe always and God bless. Kabayan, wish ko talaga makatikim ng mga niluluto mo. Ang sabi niya, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa walang sawang panonood niyo po at pag-comment niyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si RC Risco. Ang sabi niya, salamat po na pa-order na niya. Salamat, dagdag idea. Ang sabi niya, shoutout din po natin si Jean Kapinig. Ang sabi niya, no bake macaron, try ko po ito. Thank you po for sharing. Shoutout din po natin si Milrose Milyamena. Ang sabi niya, thank you very much, Ate Jess, for sharing. Shoutout po natin si Florita Idaga. Happy Monday po sa iyo lahat. Sarap pakinggan ng sino na naluto doon at maker. God bless po. Shoutout po natin si Rowena Favelo. Ang sabi niya, pwede po ba corned beef na lang po ang gamitin. At i-shoutout din po natin si Baguio Janjan. Ang sabi niya, ay ma'am, sarap naman niya niluto niyo. Thank you for sharing recipe. Hopefully, makabisita kayo sa aking YouTube channel. Ay, shoutout po natin si Lily Marmol. Ang sabi niya, bless Monday morning po, Miss Jazz. Family niyo, sarap po. Makaroni pa sa simple lang, pero yummy. Thank you. Thank you po, Ma'am Lily Marmol. Abang-abang lang po kung sino po ang mananalo sa ating donut maker. Hinihintay ko pa po, hindi pa po dumarating ang ating order. Napakatagal na. At sana'y dumating na po yun. At i-announce ko po dito. At i-shoutout din po natin si user. Sabi niya, good morning, Ate Jazz. God bless po.
Thank you sa recipe nyo po. Thank you po sa lahat ng mga nanonood at walang sawang pag-comment nyo ay napakasaya ko at nababasa ko po ang mga comment nyo. At shoutout po natin si Jean Moreno. Hello po pa, shoutout po from Catbalogan, Samar. Pero nakatira po ako kami ngayon dito sa Batangas. Thank you po sa mga recipe nyo malaki. Ay, ayan, thank you po at shout out po sa inyo Ma'am Jane Moreno. At shout out po natin si Annie ano po, kamuti or kamuting kahoy. At shout out din po natin si Mimi Bugay. Shout out po natin si User L, thank you po. At shout out po natin si Marisa Velda. Kung ito sisi, ulit mabenta dito sa Jeddah. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Ingat po kayo. At shoutout po natin sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga baguhan. Thank you po sa panonood nyo. At shoutout din po natin si Familia. Ang sabi niya, sarap naman po niyan. Shoutout po natin si Lilia Kaluyat. Ang sabi niya, thank you for sharing po. Try ko po lutuin yan kasi napakasarap niyan. Itsura pa lang, winner na. Shoutout po natin si Marivic Bautista. Yan, sa lahat ng mga nanonood. Ayan, Ma'am Marivic, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng gustong sumali, sa lahat ng dahil nga hindi naman ganun kalaki ang aking sahod dito, gusto ko lang magbigay ng kahit papano. Kahit kasi taon-taon po akong nagbibigay ng mga ayan, lalo na po makakatulong po ito sa mga baguhan pa lang na wala po silang mga kakayahan pang bumili. At dito po, kapag dumating na po ang aking po-order na donut maker, i-announce ko na po dito kung sino po ang nanalo. Thank you po. Salamat po sa lahat sa walang sawang panonood pag-comment nyo. Kaya naman, tutok lang po kayo dito sa ating YouTube channel, Madiscarding Waray, at baka isa ka na sa napili kong manalo ng donut maker. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.